Ang umaga sa sitio Liwayway ay karaniwang payapa. Malalambot ang hampas ng hangin mula sa kabundukan at ang mga ibon ay nag-aawitan sa mga sanga ng kawayan na parang may ipinagdiriwang. Ngunit sa isang kubong pawid sa gilid ng palayan, may isang pusong hindi makasabay sa sigla ng paligid. Si Selena, isang babaeng may matang laging may ningning noon, ay nakaupo sa harap ng mesa habang kinakapa ang bakanting espasyo kung saan karaniwang nakalagay ang tasa ng kape ng asawa niya, si Turo. 2 buwan na ang nakalipas mula nang basta na lamang itong umalis at tulad ng dati, hindi man lang nagpaalam. Ang iniwan lang ay isang laylay na lambat, isang sako ng lumang damit, at isang pangako nung araw ng kasal nila. Hindi kita iiwan, pangako. At iyon ang pangakong unang binitawan at unang sinira. Sa simula'y inakala ni Selena na may rason na baka may trabaho lang na biglaan o may problemang hindi masabi. Pero habang lumilipas ang mga linggo, nalaman niyang may ibang babae pala si Turo sa kabilang barangay. Matagal na. At ibong alis nito ay hindi paghanap ng kabuhayan, kundi paglayo sa kanya. Hindi man niya ipakita, pero hati-hati ang bawat gabi niya sa pagtatanong kung ano ang kulang sa kanya at sa mga sagot na hindi kailanman dumarating. Sa kabila ng sakit, hindi tumigil si Selena sa pagbangon tuwing umaga. Natira man siyang mag-isa, tiniyak niyang buhay pa rin ang lupang iniwan ng mga magulang niya. May maliit siyang taniman ng gulay sa likod ng kubo, ilang puno ng mangga at isang bahagi ng lupa na hindi niya gaanong pinapansin. Ang bakuran na halos puro matigas na lupa at damo. Ngunit ngayong araw, may kakaiba sa paligid. Habang nagwawalis siya sa bakuran, may naaninag siyang liwanag mula sa lupa. Maliit lang, tila kumikinang na butil. Yumuko siya at hinaplos ang lupa. Baka bubog o alikabok lang, natamaan ng araw, ngunit hindi. Isang maliit na batong dilaw na parang butil ng pinya ang nakabaon doon. At nang hawakan niya ito, ay tila dumaloy sa kanya ang malamig, ngunit naka-aaliw na enerhiya. Parang narinig pa niya ang mahinang tinig, "Selena!" Natigilan siya. Nilingon ang paligid. Walang tao. Pinagmasdan niya ang bato. O butil. O kung ano man iyon. Kumikislap. Mabango. Parang kabubukas na pinya na tama ang hinog. May matamis na singaw na umabot hanggang ilong niya at nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Parang panibagong pag-asa. Bakas pa rin sa isipan niya ang boses, bagamat hindi niya alam kung guni-guni lang dahil pagod siya at malungkot na mga linggo na. Inilapit niya ito sa dibdib niya at sa sandaling iyon, biglang may humampas na hangin. Hindi malakas, ngunit malinaw na umiikot sa paligid niya. Bumuka ang mga dahon. Napakilos ang mga puno. Ang mismong lupa ay tila may buhay. Hanggang sa may marinig siyang kaluskos mula sa lilim ng puno. Isang matandang babae, nakaputing barot saya. Payapa ang tingin, ngunit may hindi maipaliwanag na aura. Parang hindi sakop ng ordinaryong mundo, dahan-dahan itong lumakad papalapit kay Selena. "Matagal kitang minamasdan," wika ng matanda. "Ikaw ang babaeng may pusong hindi lumulumpo kahit masaktan." Napalunok si Selena. "Sino po kayo?" Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay hindi ng isang karaniwang tao. May liwanag ang mga mata niya, parang bituin sa gabi. "Ako si Luna, tagapag-ingat ng mga tanim ng mundong hindi laging nakikita ng tao." At ang hawak mo, tumingin siya sa butil na dilaw. Iyan ay isang mutya ng pinya. Parang may umigting na init sa palad ni Selena, mutya. Tanging napipiling puso lamang ang binibiyayaan nito. Sagot ni Luna. "Ito ang pinagmumulan ng kasaganaan, katatagan at pagbangon. Kapag itinanim mo ang motyang iyan, magbubunga ang buhay mo." Hindi agad nakaimik si Selena. Mutya, kasaganaan, pagbangon. Isang bahagi niya ay gustong maniwala.
Ang isa naman ay natatakot na baka panandaliang ilusyon lang ang lahat. Bakit po ako? Mahinang tanong niya. Dahil hindi ka sumuko kahit iniwan ka, tugon ni Luna. Dahil hindi ka nagalit sa lupa, sa langit, o sa sarili mo. At dahil may malaking tadhana kang nakalaan, kung tatanggapin mo. Napatingin si Selena sa mutya. Parang buhay ito, tumitibok, umiilaw ng bahagya. Kung itinanim ko ang mutyang ito, ano ang mangyayari? Tanong niya. Ngumiti si Luna. Magiging simula ito ng pagbabagong hindi mo inaakala kayamanan, kasaganaan, lakas. Ngunit tandaan mo, hindi ito ibinibigay para sa mga pusong gahaman, sa pusong nasugatan ngunit marunong magmahal pa rin. Doon ito namumulaklak. Bago pa man makasagot si Selena, kumislap ng malakas ang paligid, at nang pumikit siya at muli niyang idilat ang mata, wala na si Luna pati ang hangin na umiikot ay biglang kumalma. Para bang walang nangyari, naiwan siyang mag-isa sa bakuran, bitbit ang mutya na tila ngayon ay nagliliyab sa banayad na liwanag. Hindi alam ni Selena kung panaginip ba iyon, guni-guni, o katotohanang hindi tanggap ng mga mata ng ordinaryong tao? Ngunit ang mutya, totoo, makintab, mainit, mabango, at habang hawak niya ito, may kakaibang lakas na unti-unting pumupuno sa kanya. Pagbabago, simula, pag-angat, mga salitang biglang sumulpot sa isipan niya. At sa unang pagkakataon matapos ang pag-alis ni Turo, may naramdaman siyang pag-asang hindi basag, hindi hilaw, kundi buo. Dahan-dahan niyang nilakad ang bakuran, pumili ng lugar na malapit sa araw ngunit hindi tuyo. Huminga siya ng malalim at ibinaon sa lupa ang mutya. Habang tinatabunan niya ng lupa ang butil, parang may maramdaman siyang init mula sa ilalim ng lupa. Parang sigaw ng lupa na gising na muli. At doon, sa mismong sandaling itinanim niya ang mutya, narinig niya muli ang mahinang tinig. Magsisimula na ang iyong pagbangon, Selena. At sa likod ng boses na iyon, sumabay ang tibok ng lupa at kapalarang unti-unting magmamapang. At iyon ang araw na binago ang buhay ni Selena. Kinabukasan, nagising si Selena ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi niya alam kung bakit napakagaan ng dibdib niya, pero tila may kumikiliti sa kaniyang isipan. Parang may dapat siyang abangan. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana, agad niyang naalala ang mutya. Napabalikwas siya ng bangon, halos hindi na nag-abala sa pagsuklay ng buhok o pagsuot ng tsinelas. Mabilis siyang lumabas patungo sa taniman kung saan niya ibinaon ang mutya ng pinya. At doon, tumigil ang kaniyang paghinga. Ang lupang kahapon lamang ay tila patay at tadtad ng damo. Ngayon ay may isang maliit na halamang kulay ginto na tumubo sa ibabaw, manipis ang mga dahon. Parang sinulid na may liwanag. At sa gitna nito ay may usbong na hugis pusong kulay dilaw. Hindi iyon pangkaraniwang halaman. Hindi iyon basta tumubo lang magdamag. At hindi iyon basta halaman. Iyon ay himala. Napaluhod si Selena sa lupa. Kahit bahagyang ginagabayan pa lamang ng araw, ang halaman ay tila sinasayaw ng sariling liwanag. Parang sinisiguro nitong buhay ito sa pinakamagandang paraan. Diyos ko, mahina niyang bulong. Totoo pala. Ilang saglit pa bago niya naalala ang matanda. Si Luna. Ang mga sinabi nito ay bumalik sa isip niya. Kasaganaan, pagbangon, tadhana, mutya ng pinya. Ulit niya sa sariling isip. Habang pinagmasdan niya ang halaman, may naramdaman siyang pagdating na presensya pamilyar. Hindi mahiwaga. Mas maingay at mas buhay. Selena! Uy, Selena! Ano yan? Napalingon siya at nakita ang kapitbahay niyang si Aling Dalisay, isang bungis-ngis at madaldal na tindera ng kakanin. Nakatali ang buhok nito sa likod, may dalang bilaw ng suman, at kagaya ng dati, mukhang sabik makibalita. Ay anak, may tanim ka na dyan? Bakit parang ang aga mo ngayon Tanong nito habang lumalapit. Agad nagbalik si Selena sa katinuan, tinakpan niya ng braso ang halaman.
Hindi para itago, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang isang milagro. May itinanim lang ako, sagot niya. Si Dalisay ay napahinto. Tinitigan nito ang halaman. Kumunot ang noo. Inilapit ang mukha. Hindi nakapagtimpi. Naku, Selena, ang ganda naman. Para siyang gintong damo. Ano ba yan? Saan ka nakakuha? Kinabahan si Selena. Hindi niya alam kung dapat bang ipaalam o hindi. Pero tandaan niya ang sinabi ni Luna. Tanging napipiling puso lamang ang binibiyayaan ng mutya. Hindi niya alam kung paano protektahan ito. Pero alam niyang hindi ito dapat basta-basta ipinagkakalat. Kupad lang ng lupa, sagot niya. Pilit na casual, siguro may nahulog lang na buto noon. Si Aling Dalisay ay tumango, pero halata sa mukha nitong may duda. Aba, kung ganyan ang tubo, baka mamaya mayaman ka niyan. Biro nito. Nako, Selena, pag nagkabigasan, ikaw ang unang bibilhan ko ha. Libre ba? Napatawa si Selena sa kabila ng kaba. Kung umabot man yan sa bigas, pangako, bibigyan kita. Hoy, tandaan ko yan. At nagpatuloy na ito sa paglalako sa kalsada. Pagkaalis nito, muling napayuko si Selena sa halaman. Hindi niya alam kung gaano kabilis itong lalaki. Hindi niya alam kung anong uri ito ng puno o halaman. Pero sigurado siyang hindi ordinaryo. Nang hapong iyon, hindi niya mapigilang puntahan ulit ang pinagtaniman. At sa ikalawang pagkakataon, muntik na siyang mapaatras sa gulat. Lumaki ito, hindi lang konti, hindi lang doble. Kanina, ang halaman ay halos kasing laki lang ng palad. Ngayon, halos tuhod na niya ang taas. Ang dahon ay mas makintab, mas dilaw, at ang usbong sa gitna ay unti-unti nang nagiging hugis pinya. Imposible! Bulong niya. Pero alam niyang hindi ito imposible. Hindi kung may mutya. Ngunit ang kakaibang tanong niya ay, paano niya ito pag-iingatan? Habang nagluluto siya ng hapunan, kinisang gulay na nakasanayan, hindi mawaglit sa isip niya ang mutya. Para bang may sinasabi ang puso niya, mag-ingat, may darating. At dumating nga, hindi ang panganib, kundi ang pag-aalala. Habang kumakain siya, narinig niya ang tahimik na katok. Katok? Katok? Wala siyang inaasahan. Wala na ring madalas dumalaw sa kanya, kaya't agad niyang binuksan ang pinto. At nang makita niya kung sino yon, parang may nalaglag na bato sa dibdib niya. Si Turo. Ang lalaking umalis. Ang lalaking nanakit sa kanya. Ang lalaking halos limasin ang puso niya at iniwan itong banggag sa gabi. Mahal. Bulong nito habang nakayuko. Pwede ba tayong mag-usap? Parang may humampas na malamig na hangin sa katawan ni Selena. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mapanginig, magalit, o matawa sa kapal ng mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, malamig ang tono. Hinanap kita, sagot ni Turo. Gusto ko sanang makabawi. Nagkamali ako. Napatikom ang kamao ni Selena. Hindi niya alam kung may natitira pa bang kahinaan sa puso niya para rito. Pero alam niya ang totoo. Hindi pa siya handang makipag-usap. Maaga pa, matigas niyang sabi. Umalis ka. Teka lang. Hinawakan nito ang poste ng pinto, parang ayaw umalis. Nakikita ko ang mga halaman sa bakuran mo. Ang ganda ha. Marunong ka palang magtanim. Hindi natapos ang salita nito. Nagpadilim ang mukha ni Selena. Hindi mo problema ang mga halaman ko at hindi mo na rin problema ang buhay ko. Tumigil si Turo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Selena na tila nahiya ito, pero hindi siya nagpalambot. Hindi pa ngayon. Hindi pa dapat. Pumikit siya at huminga ng malalim. Turo, umalis ka. Sa ngayon, sa lahat ng araw. At bago pa man makasagot ang lalaki, marahan ngunit mariin niyang isinara ang pinto. Sa loob ng kanyang kubo, napaupo si Selena. Nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng emosyon. Ngunit habang nakapikit siya, biglang may maramdaman siyang init sa labas ng bahay, sa direksyon ng mutya. Parang sinasabi nitong, magpatatag ka, may paparating pang higit sa sakit.
at higit kang matatapang kaysa sa alam mo. At sa gabing iyon, bago matulog si Selena, may isang pangako siyang binitawan. Hindi na ako magpapalunod sa nakaraan, lalaban ako. At sa labas, ang halaman ng mutya ay patuloy na lumalaki, parang sumasang-ayon. Muling gumising si Selena nang hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil may kakaibang enerhiya sa paligid. Parang may humihila sa kanya para tumayo at lumabas ng bahay, at nang gawin niya ito, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang dating halaman lamang na halos tuhod niya kahapon, ngayon ay halos dibdib na niya ang taas. At higit pa roon, nagbago ang kulay nito. Ang mga dahon ay kumislap na parang talulot ng gintong bulaklak, at ang mga hibla ay tila sinulid na nakahabi ng liwanag. Ang usbong sa gitna na hugis pabangong pinya ay unti-unti nang nabubuo at naglalabas ng kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Mabango, matamis, nakalalakas. Hala, bulong niya. Ang bilis! Hindi niya mapigilang hawakan ang isa sa mga dahon. Mainit-init iyon, parang buhay na humihinga. At nang haplusin niya, parang may kumislap na alon ng liwanag na dumaloy mula sa puno papunta sa lupa. Hindi iyon ordinaryo, hindi iyon natural, at hindi iyon dapat ipaalam kahit kanino. Habang iniikot niya ang bakuran, napansin niyang may nakaapak na bakas ng paa sa lupa. Malaki at malalim ang tapak. At isa lang ang taong may ganitong hakbang. Turo! Hey naku! Napahawak siya sa sentido. Noong nakaraang gabi, umalis ito dahil pinakiusapan niya, pero mukhang dumaan pa rin ito nang hindi niya alam. Ano kaya ang nakita nito? Napansin kaya ang halaman? Hindi niya alam, at ayaw niyang isipin. Ang mahalaga ngayon ay bantayan ang mutya. Habang dinidiligan niya ang puno, narinig niya ang mabilis na yabag mula sa kalsada. Selena! Napapikit si Selena. Alam niya ang boses na yon. Si Aling Dalisay, ang babaeng parang bukal ng tsismis sa buong barangay. Maray, may nakita ako kahapon. Yung halaman mo. Aba, bakit parang mas malaki ngayon? Pakiramdam ni Selena ay napahigpit ang kapit niya sa tabo. Umaling siya kay Dalisay na may pilit ng ngiti. Mabilis lang talaga itong tumubo. Ngumuso si Dalisay, nakahalukip-kip pa, at tiningnan ang halaman mula ulo hanggang ugat. Mukhang napakabilis ha? Ako nga nagtataka kung saan ka bumili ng buto. Baka imported. Baka galing sa syudad. Baka may nagpada. Dalisay. Malumanay pero may diin ang tono ni Selena. Tananim ko po ito at gusto kong tahimik lang muna. Tumango ang babae ngunit alam ni Selena. May chismis na namang ikakalat iyon. Hindi dahil masama ang loob ni Dalisay, kundi dahil likas lang talaga ito sa chika. Sige, alis na ako. Pero pakinggan mo to ha? Nagpatigil siya. May nakarinig akong usapan kagabi. Si Turo, umiikot sa barangay, nagbabalik bahay daw, sabi nila. At parang may binabanggit na lupa mo, itlog daw ang kayamanan. Natahimik si Selena. Hindi siya kumibo. Kaya mare, mag-ingat ka. Dagdag ni Dalisay. Seryoso na, ang lalaking nagkamali, minsan bumabalik hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil may nakita. At umalis ito. Iniwan si Selena sa bakuran, tahimik, at may malamig na pakiramdam sa batok. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang nalalaman ni Turo, pero isang bagay ang sigurado. Hindi dapat mapunta sa maling kamay ang mutya. Pagsapit ng tanghali, muling lumabas si Selena para tingnan ang puno, at halos mapaupo siya sa pagkagulat. Ang usbong kaninang dilaw ay ngayon ay ganap ng pinya, hugis perpekto, kulay ginto, kasing kinang ng araw. Halos kasing laki iyon ng ulo ng bata. At ang bango, Diyos ko, hindi basta amoy ng pinya. Parang pinagsamang liwanag, tamis, at halimuyak ng sariwang kapalaran. Hindi normal to, mahina niyang sabi. Hindi pa man niya nahahawakan ng bunga, biglang may sumipol mula sa bakod.
Teka lang, Selina. Ano yan? Naniga si Selina. Si Mang Uro, ang pinakamatandang magsasaka sa barangay, nakaluhod sa bakod at nakasilip. Para kang naka-jackpot, ah? Sabi nito, nakangisi. Gintong pinya, nakuha, kung anong pataba ginagamit mo, ibenta mo sa akin. Ah, pataba lang, Mang Uro, sagot niya, kabado. Teka, parang nakita ko to sa panaginip ko noon. Bulong nito, biglang seryoso. Ang sabi ng tatay ko, kapag may punong ginto sa bakuran, may malaking kapalarang darating. Pero may babala rin. Kapag may ibang umangkin, may kapalit. Hindi gumalaw si Selina. Mang Uro, totoo ba yan? Totoo sa alamat. Sagot nito, hindi ko alam kung totoo sa buhay. Pero kung ako sa'yo, bantayan mo yan ng husto. At umalis ito. Kinagabihan, habang natutulog si Selina, may naramdaman siyang bahagyang pagyanig. Dumadagundong, gumagalaw, umaalon. Nagmulat siya, kinakabahan, at agad lumabas ng bahay. At muntik nang tumigil ang kaniyang paghinga. May 3 bagong usbong na tumubo sa paligid ng punong ginto. Mas maliit, pero pareho ng kumikislap na kulay. At sa gitna ng 3 iyon, ang punong ginto ay mas malaki, mas makintab, at ang bunga nito ay tila mas lumalaki bawat minuto. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang mutya. Ito pa lamang ang simula. Habang nakatayo siya at pinagmamasdan ng puno, may napansin siyang gumagalaw sa malayo, sa likod ng talahiban, hindi kalayuan sa bakuran, isang anino. Isang lalaki, matangkad, tahimik, at nakatitig direkta sa punong ginto. Paglingon niya, mabilis na naglaho ang anino, pero kahit nawala na ito, alam niyang hindi iyon imahinasyon. At alam rin niya kung sino iyon. Si Turo. Selina ay huminga ng malalim, niyapos ang sariling braso, at tiningnan ang kumikinang na punong nasa harap niya. Kung ito ang kapalaran na binibigay sa akin, bulong niya. Hindi ko ito hahayaang kunin ni Numan. At ang mutya, tila nakarinig, ay kumislap ng mas maliwanag parang sumasang-ayon. Hindi nagtagal mula nang magsimulang magbunga ang punong ginto, kumalat din ang balita sa 4 na sulok ng barangay. Mga bulong na parang hangin na dumadaustos sa bawat sulok ng dapit hapon. Mabilis itong kumalat. Hindi na kailangang ipakalat ni Aling Dalisay ang tsismis nagsalita na ang mga mata ng tao. Sa pagdaan ng mga araw, maraming dumaan sa bakuran ni Selina. Mga kapitbahay na nagtataka, ilang kakilala mula sa palengke na humihingi ng piraso ng bunga, at mga bata na sadyang napapatingin dahil sa kakaibang liwanag. Lahat ay humahanga, at may ilan ding nagmamasid na may ibang layunin. Si Selina naman ay hindi mapakali. Araw-araw niyang pinapangalagaan ang puno dinidiligan sa umaga, pinupunasan ang mga dahon, pinoprotektahan laban sa kulisap at init. Natutunan niyang unti-unting makihalubilo sa bagong responsibilidad. Pakiramdam niya, habang lumalago ang puno, lumalago rin ang loob niya. Ngunit may isang bagay na hindi kayang palitan ng pag-aalaga. Ang pagdududa. At ang pagdududa ay lumabas mula sa taong hindi niya inaasahan. Isang maulap na hapon, nang hapong-hapon na ang araw at mahabang anino ang bumabalot sa mga bukid, dumating si Turo sa bakuran. Hindi nag-iisa. Kasama niya ang 2 lalaking mukhang hindi kababayan, may nakaangkla ng jacket at may mga nakaangkla sa kanilang mga dibdib na nagmumukhang bayani. Ang mga mata nila'y malamig, tila sanay sa paghahanap ng kung ano ang hindi kanila. Selina, panimulang bati ni Turo. Walang hiya sa ngiti. Buksan mo nga, kailangang mag-usap tayo ng maayos. Hindi siya bumangon agad, tahimik niyang pinagmamasdan ang mukha nito. May galaw pa rin ng kahapon na nang iwan, ngunit may bagong tapang na tila binili ng ibang bagay. Marahil ng kamalian, ano pa naman ang hahanapin mo rito? Tanong ni Selina, halatang galit ngunit kontrolado. Umalis ka na.
Hindi na ako kailangan ng paliwanag mula sa'yo. Tumango ang isa sa mga kasama ni Turo. Naglakad sila palapit sa punong ginto at sa bawat hakbang nila, ramdam ni Selina ang paninikip ng dibdib. Huwag niyong galawin iyon. Pakiusap niya, nanginginig ang tinig. Turo! Mahigpit na sabi niya, huwag mo kaming kausapin ng ganoon kasi naputol ang salita niya nang mabilis na umahon ang isa sa mga kasama ni Turo at inabot ang sanga ng punong ginto. Bigla, parang tinikman ng hangin ang kamay nito. May liwanag na kumislap at gumawa ng maliit na pabulong na singaw sa paligid. Hindi man nakikita ng iba, naramdaman naman ng lalaki ang pagkatigmak. Parang may anino sa loob ng dibdib niya. Napabuntong hininga siya at napalayo. Nagulat sa hindi maipaliwanag na lamig. Napatingin si Turo sa sanga na iyon. Nag-alok siya ng isang pilit na ngiti. Kita mo, wala namang masama rito. Kung ibibigay mo sa akin, tutulungan kitang makabangon. Hindi nakibo si Selina hindi dahil hindi siya natitinag, kundi dahil may naramdaman siyang bago. Hindi lamang pag-iingat para sa mutya, kundi tapang na hindi pa siya naramdaman noon. Hindi para sa iyo ang punong yan, matigas niyang sabi. At hindi para sa sino man na gustong kunin ito dahil lamang sa kapangyarihan o salapi. Napatingin si Turo, may bahagyang pang-igting sa mukha. Selina, huwag kang magpakamatigas. Kung ipagbibili mo lang naman, hindi mo pinahahalagahan ang ibig sabihin ng mutya. Sagot niya nang hindi na niya mapigilan ang pakinggan ang sariling boses. Hindi ito kinuha para punan ang bulsa ng iba. Ito ay para magbigay buhay, hindi para dominahin. Habang sila'y nagtatalo, may lumapit na isang matandang lalaki si Mang Uro at sinubukang pangunahan ang sitwasyon. Anak, hindi ka dapat magpadala sa emosyon, payo nito. May mga taong darating na may intensyon. Kailangan mo ng suporta. Ginitian ni Selina si Mang Uro sa pagbibigay loob. Salamat, Mang Uro, pero hindi ko itataba ang loob ng ibang tao. Susubukan ko muna. Tumalikod si Turo. At sa mga mata niya'y may kumikislap na pang-ambisyong hindi maitatanggi. Umalis naman ang mga kasama niya, ngunit hindi bago bumulong si Turo sa tainga ni Selina. Mag-iingat ka. Ang mga bagay na may halaga, hindi madaling mapuntahan at minsan kailangang gawin ang mga hindi kaaya-aya para makuha ang gusto. Hindi inaasahan ni Selina na tataas pa ang panganib, kaya nagsimula siyang maghanda. Sa tulong ni Mang Uro, itinayo nila ang maliit na bakod mula sa mga kawayan at sinabuyan ng asin at mga halamang pampabawas ng amoy. Nag-ipon siya ng mga batya at mga kawayang pananggulo. Natutunan niya rin na gumawa ng simpleng kandado mula sa bakal na inutang niya mula sa tindahan ni Dalisay. Ngunit higit sa material na proteksyon, naisip niya na kailangan din ng katuwang na magtatanggol sa puso ng kanyang pamilya. Hindi isang armadong lalaki, kundi mga taong tapat. Kasi naalala niyang may isang dating kaibigan mula sa baryo si Diego. Isang binatang may mabuting loob na ilang beses nang tumulong sa kanya noong unang panahon. Hindi masalimot ang loob ni Diego. Tahimik, malakas magtrabaho at tapat. Naglakad siya papunta sa bahay ni Diego kalaunan ng hapon at nang makita ang nakatanim na ayos ng binata, naalala niya ang mga sandali nila noon, palaging may ngiti kapag may problema. Diego, bungad niya ng may paunang hingal. Kailangan kita, hindi lang para magbantay, kundi para magtulungan tayo. Tumingin si Diego. At sa mga mata niya'y may pag-aalab ng pag-alala. Kung para sa'yo, Selina, hindi kita pababayaan. Ano ang kailangan nating gawin? Nagngingiti si Selina, hindi dahil wala na ang kaba, kundi dahil may kasama na siyang pinagkakatiwalaan. Habang abala sila sa paghahanda, may dalawang lalaki mula sa malayong baryo ang palihim na dumaan sa gabi. Nakausap nila ang isa sa mga kasama ni Turo at nagkasundo na kailangang subukan ng iba't ibang paraan, hindi puro dahas.
kundi panlilin lang din. Nagkabalitaan na may punong ginto sa bakuran ni Selena at may ilang nalasing na ideya na pwedeng magpakita ng malasakit at magpanggap na tumutulong. Ngunit sa mismong umaga ng susunod na araw, may darating na hindi inaasahan. Isang sulat, pinatong sa pintuan. Simple lang, walang malisyosong salita, walang serye ng banta. Isang paanyaya, pumunta ka sa plaza mamayang 3:00. May imbitasyon kami mula sa ibang barangay. May regalo kami para sa iyo. M. Hindi binanggit kung sino ang M. Ngunit ramdam ni Selena ang kakaibang galaw sa loob ng dibdib niya, parang babala. Nakita ni Diego ang sulat at agad na napuno ng pag-aalala. Huwag kang pumunta mag-isa, sabi niya. Hindi natin kailangan ng gulo. Ngunit alam ni Selena na may mga pagkakataon na kailangang humarap, hindi umiwas. Kahit papaano, kailangan ko ring malaman kung sino ang nagpapadala nito, sagot niya. At sa huli, nagkasundo silang hindi papayag na mag-isa si Selena sasama si Diego. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni na Selena at Diego ang punong ginto na tila humihinga sa ilalim ng buwan, nag-uunahang mga katanungan ang pumailan lang. Sino ang tunay na nagmamahal? Sino ang magtatangkang agawin? At higit sa lahat, ano pa ang kapangyarihang taglay ng mutya? Ang sagot ay darating, ngunit hindi pa ngayon. Mabigat ang bawat hakbang ni Selena habang papunta sila ni Diego sa plaza. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, hindi malamig na parang ulan, kundi malamig na parang may nagmamatyag. Sa bawat kanto ng barangay ay may lumalabas na mga mata, dumungaw sa bintana, tumitigil sa pag-uusap, at sumusunod sa kanilang lakad. Sa loob lamang ng ilang araw, naging usap-usapan na si Selena ay may puno ng ginto sa bakuran. At alam niyang ang ganitong atensyon, hindi palaging mabuti. Pagdating nila sa plaza, normal ang itsura sa unang tingin. May mga batang naglalaro ng holen, may dalawang nanay na nagkukwentuhan habang may bitbit na bayong. At si Kapitan Lando ay nakaupo sa lilim ng puno. May hawak na tasa ng kape na parang walang problema sa mundo. Pero sa gitna ng plaza, may mesa. At sa mesa ay may dalawang lalaking hindi taga rito. Nakaupo, nakapulido ang bihis, at nakatingin diretso sa direksyon nila Selena. Selena, mahinang sabi ni Diego habang huminto sa tabi niya. Sila yon, sila ang may imbitasyon. Tumango siya. Huminga ng malalim at nagpatuloy sa paglapit. Pagdating ni Selena sa mesa, agad tumayo ang isa sa mga lalaki. Matangkad, maitim ang buhok, at may mukhang sanay sa pakikipag-usap pero hindi sanay sa pagtawa. Ang pangalawa na may mas mataba, may suot na mamahaling relo, at halatang sanay sa kalakalan. Magandang hapon, binibining Selena. Bati ng matangkad. Ako po si Marcos. At ito naman si Gardo. Galing kami sa barangay Walang Lubay. Hindi sumagot agad si Selena. Si Diego ang unang nagsalita, malamig ang tono. Anong kailangan ninyo kay Selena? Ngumiti si Marcos, ngunit hindi umabot sa mata. Narinig namin ang balita tungkol sa inyong halaman. Ang sabi, punong may bunga na ginto. Napasinghap si Selena, hindi dahil nabigla siya, kundi dahil hindi niya inakalang ganoon kabilis kumalat ang kwento. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot na ito sa barangay sa kabilang bundok. Mga chismis lang po yon, sagot niya, mahinahon pero matatag. Walang punong ginto sa bahay ko. Tisk, umiling si Gardo, nakangising parang alam niya ang katotohanan. Selena, hindi ka dapat magsinungaling. Ang ganitong uri ng biyaya dapat ibinabahagi. Tumayo si Marcos, umikot sa mesa at tumapat mismo kay Selena. Malumanay, ngunit may bigat ang boses. Ang gusto lang namin ay makipagkasundo. Hindi namin kukunin ang punong sinasabi ng marami. Gusto lang naming makita at baka makapag-alok ng kapalit. Napaangat ang kilay ni Selena. Kapalit? Kapalit ng isang sangang ginto, sagot ni Gardo. O kahit isang bunga.
May handa kaming malaking halaga at inilabas nito ang sobre. At nang pumatak ang liwanag sa ibabaw, kumislap ang makakapal na salapi sa loob. Agad pumagitna si Diego. Magsialis kayo. Hindi interesado si Selena. Hindi natinag si Marcos. Lumapit palalo. Alam mo, Selena, hindi kami ang dapat mong iniiwasan. Nangiti siya, masama. Sumunod ang pangungusap na nagpapakilabot sa balat ni Selena kasi hindi kami ang unang nagtanong tungkol sa punong iyon, kundi ang asawa mong si Turo. Parang binuhusan ng yelo ang batok ni Selena. Kilala namin siya, patuloy ni Marcos. Nagpunta siya sa amin, humingi ng tulong na makuha ang puno kapalit ng kalahati ng kita. Hindi nakapagsalita si Selena, nanginginig ang tenga niya. Nagsisikip ang dibdib. Kumulo ang dugo. Si Turo. Si Turo ang tunay na pinag-ugatan ng lahat ng pangungulit na ito. Si Turo ang unang nagkalat. Si Turo ang nagbenta ng kwento ng punong hindi naman sa kanya. Kaya pala may mga estrangherong biglang nagpapakita. Kaya pala may aninong nagbabantay sa gabi. Kung kaya mong ibigay sa amin ang bunga, dagdag ni Marcos, wala nang gulo. Kung hindi, ayaw naming pilitin ka. Pero ang tono nito ay hindi babala, isang banta, tahimik na banta. Hindi alam ni Selena kung saan nanggaling ang tapang, pero bigla niyang inangat ang ulo, tumingin ng diretso kay Marcos at sinabi, "Aalis kayo. Hindi ko ito ibebenta. Hindi ko ito bibitawan at hindi ito sa inyo, ni kahit sa asawa kong umalis." Tumayo siya, humawak sa mesa at inulit ang salita ng mas malinaw. "Umalis kayo." Sandaling tumahimik ang plaza. Tanging hangin ang maririnig. Nagkatinginan sina Marcos at Gardo. At sakang ngumiti, hindi maganda, hindi maamo. "Kita tayo ulit," sabi ni Marcos. Mababa ang boses. "At kapag nagbalik kami, hindi na kami makikipag-usap sa plaza." At umalis silang dalawa, kaswal, parang wala lang naganap na pagbabanta. Habang pauwi sina Selena at Diego, mahigpit ang hawak ng hangin sa kanilang paligid. Hindi makatingin si Selena kay Diego at hindi rin makapagsalita si Diego. Pagdating nila sa bakuran, huminto si Selena at dahan-dahang umupo sa tabi ng punong ginto. "Diego, totoo pala. Hindi lang pala bunga ang hahabulin nila." Umupo si Diego sa tabi niya. "Totoo, hahabulin nila ang kapangyarihan. Paano ko ito poprotektahan?" Halos pabulong niyang tanong. Napatingin si Diego sa puno na tila mas naging maliwanag ang mga dahon dahil sa dapit hapon. "Hindi ka nag-iisa," sagot niya. "Narito ako. At narito ang mga taong may mabuting puso. Kung tadhana ang nagbigay ng mutya, tadhana rin ang magtatanggol sa iyo." At doon unang tumulo ang luha ni Selena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang, ang punong ginto ay hindi simpleng regalo, kundi isang pagsubok. Kinagabihan, habang natutulog si Selena, nagising siya sa mahinang tinig. Hindi boses ng tao, hindi boses ng hangin, kundi boses ng mutya. "Selena, lumalapit na sila. Huwag kang matakot, sapagkat ang lakas mo hindi galing sa akin, kundi nasa loob mo." Nagmulat siya ng mata, at mula sa labas ng bintana, nakita niya ang punong ginto. Kumikislap, tila may sariling tibok, at sa anino sa likod nito, may isang lalaking nakatayo, si Turo. At ang tingin nito ay hindi tingin ng pagsisisi, kundi tingin ng pagnanasa sa kapangyarihan. Nang makita ni Selena ang aninong nakatayo sa likod ng punong ginto, unti-unting nanlamig ang kanyang batok, hindi agad gumalaw si Turo. Nakatingin lamang ito sa puno, para bang namamangha, o nagbibilang kung magkano ang maaaring kita. Dahan-dahang tumayo si Selena mula sa higaan, humawak sa gilid ng bintana, at pinilit intindihin ang galaw ng lalaki. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang huni ng kuliglig. Ngunit ang presensyang iyon, ang presensya ni Turo, ay tila alon ng panganib na unti-unting lumalapit sa kanyang bakuran. "Turo," bulong niya sa sarili, puno ng lungkot,
takot at galit, sinundan niya ng tingin ng anino. Ngunit iyon ay biglang gumalaw, hindi palapit, kundi palayo. Mariin itong tumalikod at naglakad papunta sa kalsada, paalis sa bakuran. Umigting ang dibdib ni Selena. Hindi pa tapos si Turo. At lalong hindi iyon magiging huli. Pagbangon kinabukasan, mas maagang dumating si Diego kaysa sa sikat ng araw. May dala itong sako ng panggatong, ilang kawayan pang patibay ng bakod, at mukhang hindi nakatulog. Nang makita siya ni Selena, agad nitong inilapag ang dala. "May nakita ako kagabi," sabi ni Selena. Hindi na nagpaligoy-ligoy. "Si Turo, nasa bakuran." Hindi nagulat si Diego, bagkus tumigas ang panga nito. "Nakita ko rin siyang paalis," sagot niya. "Hindi ako lumapit kasi baka magtago, pero hindi ako nagkamali. May iba pa siyang kasama." Natigil si Selena. "Kasama?" Tumango si Diego. "Dalawang anino, hindi taga rito. At mukhang..." "Yung dalawang lalaki sa plaza," putol ni Selena. Tahimik na tumango si Diego. "At mukhang nagpaplano sila." Hindi na muling nagsalita ang dalawa. Ang halip, sabay nilang hinarap ang punong ginto. Mas lalo itong kumikinang ngayong umaga, halos parang araw na nakatanim sa lupa. At hindi lang punong iyon ang nagbago. 2 sa 3 bagong uspong ang nag-ugat at nagsisimulang maging maliliit na puno. 3 na silang lumalaki. 3 biyaya. 3 panganib. "Selena," sabi ni Diego, "kung lalong lumalaki ang mga ito, lalong lalapit ang mga taong gustong kumamkam." "Alam ko," sagot niya, mahina pero matatag. "Kaya kailangan kong malaman, bakit ako ang pinili ng mutya?" Tumingin si Diego sa kanya, seryoso. "At paano mo gagawin yon?" Huminga ng malalim si Selena. "Pupunta ako sa kuweba." Ang bundok sa likod ng barangay ay may isang lumang kuwebang matagal nang binabantayan ng mga matatanda. Hindi dahil may masamang nilalang daw, kundi dahil may laman itong boses-boses ng lupa, boses ng kalikasan, at boses ng mga mutya ng kabanalan. Si Mang Uro ang unang nagsabi noon na kung may hinahanap na sagot sa mga hindi pangkaraniwan, doon ito matatagpuan. At ngayon, iyon ang tanging lugar na naiisip ni Selena. Tinulungan siya ni Diego maghanda. Nagbaon sila ng lampara, 2 bote ng tubig, at isang makapal na jacket dahil malamig ang bundok kahit umaga pa lang. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, hindi maiwasang mapansin ni Selena ang katahimikan ng kagubatan. Walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon, walang kaluskos. Parang mismo ang paligid ay nakamasid. "Selena!" sambit ni Diego habang nilalakbay nila ang matarik na daan. "Sigurado ka rito? Kung ayaw ng mutya na lumapit ka, baka..." "Diego!" putol niya. "Kung may sagot na makakatulong para protektahan ang punong ito, kailangan ko." Napahinto si Diego at tumango. "Huwag na huwag kang lalayo sa tabi ko." Pagdating nila sa bungad ng kuweba, agad pumalo ang malamig na hangin sa kanilang mukha. Nanginginig man si Selena, hindi siya umatra at pumasok sila at sinindihan ni Diego ang lampara. Sa loob, kumalat ang liwanag, nagpakita ng mga lumang ukit sa dingding. Mga hugis puno, mga taong yumuyuko, at mga bilog na parang mga buto ng prutas. "Diego," bulong ni Selena. Mukhang may kaugnayan talaga ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. At habang papalalim sila, may naririnig silang mahinang ugong. Hindi salita, hindi tunog ng tubig, kundi parang himig, humuhuni sa loob ng bato. Hanggang sa may liwanag na hindi galing sa lampara, ang unti-unting umangat sa lupa. Minsan lang napapabuntong hininga ng ganoong lalim si Selena. Sa gitna ng kuweba, may lumulutang na butil ng liwanag. Hindi ginto, hindi pula, kundi mapusyaw na dilaw. At mula rito may mahinang tinig. "Tagapag-ingat!" Nanginig ang tuhod ni Selena. "Ikaw ang nagising ng mutya. Ikaw ang pinili nitong punlaan. At ikaw ang dapat magtanggol."
Napasapo si Selena sa dibdib. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil nag-uumapaw ang pakiramdam. At mula sa lumulutang na liwanag, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang matandang babae. Si Luna, ang diwata ng mutya. Selena! Mahinang sabi ni Luna, nakabitin sa ere, halos parang usok, dumating ka dahil may tanong. Tinapangan ni Selena ang sarili. Bakit po ako? Bakit ako ang pinili ng mutya? Ngumiti si Luna, dahil hindi ka umalis sa lupa kahit iniwan ka ng tao. Dahil hindi ka nagalit kahit may sumira ng puso mo. Dahil nagbigay ka ng pag-aalaga kahit wala kang inaasahang kapalit. Tumingin si Selena kay Diego, saka kay Luna. Pero, paano ko po protektahan ang punong ginto? Dumadami sila, at parami ng parami ang gustong kumuha. Naging seryoso ang mukha ng diwata. Ang mutya, sabi ni Luna, ay nagbibigay ng yaman, pero nagbibigay rin ng pagsubok. Kung ang puso ng tagapag-ingat ay hindi matatag, mawawala ang biyaya. Kung ang paligid ay puno ng kasakiman, lalong lalakas ang mga tukso. Kinabahan si Selena. May mga taong darating para kunin ito. Hindi tao lamang, sagot ni Luna. Kasakiman, pagkasilaw, pagtataksil, nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kuweba, at sumunod ang huling babala. Sa oras na may unang magtangkang sirain ang puno, magsisimula ang unang pagsubok. At ang pagsubok ay hindi sa puno, kundi sa puso mo, Selena. Nang mawala ang liwanag, biglang lumamig ang kuweba, at parang biglang naging mabigat ang hangin. Selena! Bulong ni Diego habang papalabas sila. Ano ibig sabihin nun? Huminto siya. Tumingin sa labas ng kuweba, sa direksyon ng kanilang baryo. Diego! Nag-igting ang boses niya. May mangyayaring masama sa punong ginto. At nagsimula silang tumakbo pababa ng bundok, halos hindi humihinga dahil ramdam ni Selena may darating na panganib at nagsisimula na ang unang pagsubok. Habang bumababa sina Selena at Diego mula sa bundok, halos mabingi sila sa sariling paghinga mabato at madulas ang daan. Ngunit wala silang pakialam kung madapa man. Mas mahalaga ang makarating agad sa bahay. Ang sinabi ni Luna ay paulit-ulit na umuukit sa isip ni Selena. Kapag may unang nagtangkang sirain ang puno, magsisimula ang pagsubok. At ang nararamdaman niyang kaba ay hindi basta kaba. Isa itong katiyakang may nangyayari na sa bakuran niya. Selena! Sigaw ni Diego habang tumuturo sa ibaba ng burol. Tumingin ka, may usok! Napahinto si Selena. May manipis na usok na tumataas mula sa direksyon ng bahay niya. Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Mabilis siyang tumakbo, halos hindi na sumunod sa landas, tumatalon sa mga ugat at bato. Humahabol si Diego, ngunit hindi nito maabutan ang bilis ng isang pusong nanginginig. Nang makalapit sila, napatigil si Selena sa gitna ng kalsada. Ang maliit niyang bakod na kawayan ay nabali. Ang ilang bahagi ay waring tinadyakan. May mga bakas ng yabag sa lupa. Malalaki, hindi kanya, hindi kay Diego. Turo, bulong niya, ngunit alam niyang may iba pa. Itinaas niya ang tingin. Ang bahagi ng bakuran ay nagsusunog ng tuyong damo. Isang panangging ginagawa upang takpan ang bakas ng pagpasok. O baka sinusubukan nilang sunugin ang paligid para ma-test kung nasusunog ba ang puno. Diego! Sigaw ni Selena. Patayin natin! Nagmadali silang dalawa. Tinapakan ni Diego ang apoy habang si Selena ay kumuha ng tabo ng tubig mula sa poso. Sa kabutihang palad, hindi malaki ang apoy at mabilis nilang naapula. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit nanlamig si Selena. Nang matapos nila ang apoy at nag-angat siya ng tingin, nakita niya ang punong ginto. At ang unang bunga nito ay may malaking hiwatila tinangkang hatakin, putulin o pilitin mapunit mula sa tangkay. Diyos ko, mahina niyang bulong. Sinubukan nilang kunin. Lumuhod siya sa harap ng puno, hinaplos ang nasirang bahagi. Makinis ang hiwa. Malinaw na may gumamit ng kutsilyo o itak.
Selena, sabi ni Diego, nakaluhod din. Hindi ito gawa ng hayop, tao ito. At hindi basta kung sino. Umikting ang panga ni Diego. Alam nilang nagsisimula pa lamang ang panganib. Habang nakayuko si Selena, biglang may umigting na liwanag mula sa sanga ng puno. Parang tibok ng puso, isang pintig. At sumunod ang isa pa. Nagulat si Selena, pero hindi natakot. Habang nakahawak siya sa puno, may naramdaman siyang kakaibang lamig na umagos mula sa barko papunta sa kamay niya. At kasunod noon ay pintig, parang nakikiramay ang puno. Parang nagbibigay ng pahiwatig na ito'y nasaktan. Selena, sabi ni Diego, hindi normal yan. Tumulo ang luha ni Selena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa at pagkapuot. Nasaktan nila ang mutya, parang tao lang. Bulong niya, bahagyang kumibot ang dahon ng puno, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa buhay na nagmumula sa loob nito. At mula sa sugat na hiwa, may mumunting patak ng gintokatas na lumalabas. Dumampi iyon sa lupa. At sa mismong lugar na yon, may maliit na usbong na agad tumubo. Napatayo si Selena. Hindi dahil sa gulat kundi dahil sa pangunawa. Ang mutya ay nagbibigay buhay kapag nasasaktan. Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat itong pasanin ng sugat. Kailangan ko silang harapin, sabi ni Selena, nanginginig pero matatag. Hindi sila titigil at hindi ako pwedeng magtago. Habang abala silang inaayos ang bakuran, lumapit si Aling Dalisay, hingal at humahangos. Selena, anong nangyari dito? Narinig ko mula sa labas ang ingay kagabi. Akala ko hayop lang, pero may nagsasabing may mga taong naglalakad-lakad. Huwag kang mag-alala, sabi ni Diego, nasabotahe lang ang bakod, pero ligtas na ngayon. Singhal ni Aling Dalisay, nakahalukip-kip. Nakita ko pa ngang dumaan si Turo kaninang madaling araw, umiiwas pa sa ilaw ng poste. Akala niya ba'y hindi ko makikita? Tumigil si Selena. Nanigas. Kumirot ang dibdib. Anong oras? Tanong niya. 3:00, sagot ni Dalisay. Karga-karga ng isa pang lalaki, parang may dala silang mabibigat na bagay. Sako? Itak? Ewan ko. Tumingin si Selena kay Diego. At pareho nilang alam. Si Turo ang nagdala ng mga tauhan upang subukan ang unang pagnanakaw. Nang makaalis si Aling Dalisay, tumayo si Selena sa gitna ng bakuran. Tinitigan ang punong ginto at ang sugat nitong kumikinang. Hindi ako papayag, bulong niya, kung ang unang pagsubok ay dumating na. Kakaharapin ko. Lumapit si Diego at dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. Narito ako, hindi kita iiwan. Sa unang pagkakataon, hindi nanginig ang puso ni Selena sa salitang iyon. Hindi katulad noong sinabi ni Turo. Hindi panloloko, hindi pangako lang, kundi paninindigan. Kinagabihan, hindi makatulog si Selena. Umupo siya malapit sa bintana, nakatingin sa punong ginto sa labas. Ang buwan ay nasa gitna ng langit at ang punong ginto ay tila sinisinagan nito ng buo. Parang isang diamanteng nakatanim sa lupa. Maya-maya, may malamig na hangin ang dumampi sa kanya. At sa pagitan ng liwanag ng buwan, may isang anyo ang unti-unting lumitaw. Hindi buong katawan, hindi malinaw, kundi parang usok na umiikot. Isang babae. Si Luna. Selena. Mahinang boses nito, parang bulong. Nagsimula na ang unang pagsubok. Totoo po, sagot ni Selena. Sinira nila ang sanga. Gusto nilang kunin ang bunga. Hindi pa iyon ang kabuuan, sagot ni Luna. Ang pagsubok ay hindi lamang pisikal. Sa bawat atake, sinusubok ang tibay ng iyong loob, ng iyong pasensya, ng iyong pag-asa. Napaluha si Selena. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Luna. Malungkot, ngunit may unawa. Protektahan mo ang puno, pero higit sa lahat, protektahan mo ang sarili mo. Ang tunay na kayamanan ng mutya ay hindi nasa bunga, kundi sa puso ng tagapag-ingat. At naglaho ang liwanag. Umaga. Tahimik. Malamig ang hangin.
Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan. Nang lumabas si Selena, nakita niyang may bagong bunga ang punong ginto. Mas maliit, ngunit mas matingkad ang kulay. Walang sugat. Bagong simula. Selena! Tawag ni Diego mula sa gate, may hawak na pahayag. May dinala ang barangay. At para sa'yo daw talaga. Tinanggap niya ang papel. Pagkabasa niya sa unang linya, nanlaki ang mata niya. Isang patawag, pagpupulong ukol sa punong ginto sa barangay hall bukas ng gabi. Lahat ng may kinalaman required umattend. Kapitan Lando, napasapo siya sa dibdib. Selena, tanong ni Diego, handa ka ba? Pinahid niya ang luha sa mata, tumingin sa puno, at tumayo ng buong tapang. Simula pa lang ito, sagot niya. At hindi ako uurong. Kinabukasan, ang buong barangay ay tila nag-aalab sa usapan. Sa bawat tindahan, sa bawat kanto, sa bawat bakuran ay may bulong na parang hangin na umaalimbukay. Punong ginto, kay Selena. Pagpupulong sa barangay hall, at ang gabi ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Nang dumating si Selena at Diego sa barangay hall, halos puno na ito, may mga kabataang nakasilip sa bintana. May matatanda na nakaupo sa sahig, at ang gitna ng silid ay iniukol para kay Kapitan Lando, na tila mas seryoso kaysa dati, wala ang nakasanayang biro o ngiti. Pagpasok ni Selena, lahat ng ulo ay napalingon. Hindi lahat ay galit, hindi rin lahat ay kampingunit, siguradong lahat ay may opinyon. Umupo ka, Selena, sabi ng kapitan. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa punong nasa bakuran mo. Tahimik siyang tumango at naupo katabi ni Diego. Umubo ng bahagya si Kapitan Lando bago magsalita. Mga kababayan, kumalat na ang balita. May puno sa bakuran ni Selena na may kakaibang bunga. May nagtatangka ring sirain ito at may paglabag sa kapayapaan kagabi. Lumakas ang bulungan. Itinaas ni Kapitan ang kamay. Tahimik ang lahat. Kailangan nating malaman. Ano ang gagawin sa punong ito? Panatilihin ba sa kanya? O ipailalim sa pangangalaga ng barangay? Nagtaas ng kamay ang isang lalaking kilala bilang si Mang Rigor. Isang mangingisdang balitang matigas ang ulo. Kap, hindi ba't delikado yan? Kung nag-aagawan na ang mga tao, baka may mamatay pa. Ilipat na lang natin sa Plaza Bantayan ng Tanod. Hindi pwede. Sigaw ng nanay na si Aling Petra. Paano kung bigla yang pumutok o kung ano, dapat ilipat na sa munisipyo? Sumingit naman si Aling Dalisay, malakas ang boses. Ano bang munisipyo-munisipyo? Pag-aari yan ni Selena, hindi ninyo. Paano kung sakit sa pamilya nila ang mangyari? Ha? Parang digmaan ang mga salita. Lahat sumisigaw. Lahat may gustong unahin. At si Selena, tahimik lang, nakayuko, nanginginig ang kamay. Biglang bumukas ang pinto at ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay napalitan ng malamig na kilabot. Si Turo. Pumagitna siya sa gitna, nakasuot ng malinis na kamiseta, ngunit hindi natatakpan ng masamang hangarin sa likod ng mata niya. Nakasimangot siya, may hawak na papel, at tila handang manalo sa laban na hindi niya pinaghirapan. Kapitan Panimatasman, at kinan, panimula niya. Gusto ko lang linawin na ang punong yan ay dapat nasa pangangalaga ko. Ako ang asawa ni Selena. Legal. Ang lahat ng pag-aari niya ay pag-aari ko rin. Napakunot ang noo ni Kapitan. Sandali, Turo, maring sabi niya. Iniwan mo si Selena, hindi mo sinusuportahan. May sakdal ka pa sa barangay dahil sa pananakit noon. Pero hindi pa kami hiwalay. Sagot ni Turo, medyo sumisigaw. At bilang asawa, may karapatan akong pangalagaan ang punong yan kung hindi niya kaya. At dun na umalma ang mga tao. Hoy, kapal ng mukha mo! Sigaw ng isa. Noong iniwan mo siya, nasaan ka? Dagdag ng isa pang babae. Hindi ka nga makaambag ng bigas nun? Ngayon biglang may interes ka? Sabat ni Aling Petra. Nabingi ang silid sa galit ng tao. Pero tumingin si Turo kay Selena isang titig na parang nag-aangkin.
Selena! Sabi niya, mababa ang boses pero puno ng yabang. Alam mo namang hindi mo kayang pangalagaan yan mag-isa. Ibibigay mo sa akin, di ba? Nanginig ang kamay ni Selena, hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit ng pag-alala. Lahat ng kasinungalingang narinig niya ngayon, dati na niyang narinig. Mula sa lalaking ito, bago pa man siya makasagot, tumayo si Diego at humarang. Hindi mo siya pag-aari, matigas niyang sabi. At hindi mo pag-aari ang punong iyon. Umigting ang mukha ni Turo. Diego, nakikialam ka na naman? Wala ka namang dugo dito. Hindi ko kailangan ng dugo para protektahan siya. Sagot ni Diego. Tama na ang panggugulo mo. Nagbubulong ang buong barangay. Ramdam nilang delikado ang sitwasyon. Tumayo si Selena. Hindi malakas ang boses pero malinaw. Kapitan, mga kababayan, huminto ang lahat. Pati si Turo. Ang puso ni Selena ay kumakabog, ngunit ang loob niya ay unti-unting tumitibay. Parang mismong mutya ang nagpapalakas sa kanya. Hindi ko ito sinimulan para magkaroon ng gulo, sabi niya. Hindi ko hiniling ang punong ito. Pero binigay sa akin. Para sa isang dahilan. Nilingon niya ang mga tao. Kapag kinuha ito ng barangay, ano ang mangyayari? Awayan, sakiman, bangayan. Pag-aari ba ninyo to? Hindi. Tumingin siya kay Turo. At lalo na hindi ito pag-aari ng taong iniwan ako nung pinakailangan ko siya. Nagalit si Turo. Selena, hindi pa ako tapos. At para siyang naging ibang tao, matatag, matapang. Turo, hindi mo na ako pag-aari. Hindi mo pag-aari ang bahay ko. Hindi mo pag-aari ang buhay na binubuo ko ngayon. Huminga siya, at ang punong ginto ay regalo hindi ng tao, kundi ng tadhana. Kaya ako ang tagapag-ingat. Ako ang nilapitan ng mutya. At ako ang may responsibilidad dito. Tahimik ang buong hall. Walang ingay, walang bulong, tanging boses lamang ni Selena. Kaya kapitan, mga kapitbahay, kung kailangan kong ipakita na kaya kong pangalagaan ang punong ito, gagawin ko. Mabagal tumayo si Kapitan Lando. Naglakad papunta sa gitna at tumingin kay Selena na parang ngayon lang niya nakita ang tunay na lakas nito. Selena, sabi niya, narinig namin ang lahat. At malinaw na ang punong ito ay nasa bakuran mo, nasa pangalan mo, at ikaw ang nag-aalaga nito. Tumingin siya sa lahat ng nakaupo. Simula ngayong gabi si Selena ang legal na tagapag-ingat ng punong ginto. At ang barangay ay tutulong protektahan ito laban sa sinumang may masasamang intention. Nagsigawan ang mga tao, hindi sa gulo, kundi sa pagsang-ayon. Pumalakpak ang mga nanay. Nag-angat ng kamao ang mga magsasaka. Nagbuni ang mga bata. At si Selena, napaluha ng hindi sinasadya. Si Turo ay nanigas sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala. Hindi makapagsalita. Hindi, pwede to. Bulong niya, nanginginig. Puno yon. Mayaman tayo doon. Mayaman ako doon. Lumapit si Kapitan. Turo, isa pa. Maaring ipakulong ka for trespassing at attempted theft. Hindi ninyo ako pwedeng lumabas ka, utos ng kapitan. At huwag ka munang babalik sa bahay ni Selena, may bantay na kami. Napasuntok si Turo sa hangin, pero wala siyang nagawa. Nang lumabas siya ng hall, nagsimula na ang pagguho ng kanyang mga plano. Pagkatapos ng pagpupulong naglakad si Selena sa ilalim ng mga ilaw ng plaza. Nakasunod si Diego, tahimik. Selena, sabi ni Diego. Magaling ang ginawa mo doon. Tumingin siya sa puno sa malayo, aninag mula sa bahay. Hindi ko alam kung handa na ako. Tugon niya. Ngumiti si Diego. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. At doon, unang beses muling gumaan ang puso niya. Pero bago pa man sila makarating sa bahay, may simoy na malamig ang dumaan. Nakatingin ang mutya. Kumikislap, parang may bulong. Ito pa lamang ang simula ng malalaking pagsubok. Pagbalik ni Selena sa kanyang bakuran matapos ang desisyon ng barangay,
Mahigpit ang hawak niya sa lampara. Tahimik ang paligid, hindi katahimikang payapa, kundi katahimikang tila may nakatago, nag-aabang, nakamasid. Ang punong ginto ay kumikislap sa gitna ng gabi, tila nagsisilbing ilaw sa kadiliman. Nang sumunod si Diego sa likod niya, mahinang tumikhim ito. "Hindi ako mapakali," sabi niya. "May kakaiba sa hangin. Parang may paparating." Hindi sumagot si Selena. Nararamdaman niya rin yon. May malamig na pakiramdam sa hangin, parang humahaplo sa batok niya. Pumunta siya sa puno, hinawakan ang isa sa mga dahon. Maliwanag pa rin, mainit sa palad. Buhay! Ngunit kakaunti na lamang ang oras ng katahimikan. Nagsisimula ng bumigat ang hangin. Habang binabantayan nila ang puno, biglang may umalulong na aso mula sa kabilang kalsada. Kasunod nito ang isa pa, at isa pa, hanggang sa parang nagkakaisa ang mga aso sa buong barangay. Lahat sila ay tumatahol sa iisang direksyon. Papunta sa bakuran ni Selena. "Diego," bulong niya. "Alam ko," sagot niya, naghahanda. Hindi pa man sila nakakakilos, may narinig na silang kaluskos mula sa damuhan sa likod ng bahay. Mabilis. Mabigat ang yabag. Hindi isa, kundi dalawa. Marahil 3. Kinabahan si Selena, pero hindi siya naiwan ng lakas. Ang mutya sa loob ng puno ay tila nagiinit, parang nagbababala. "Selena, pumasok ka," sabi ni Diego. "Hindi," sagot niya, tumayo ng diretso. "Hindi ako tatakbo." At sa sandaling iyon, biglang lumabas mula sa dilim ang 3 lalaking may takip ang muka. May mga flashlight sila, may hawak na itak at isang sako. Hindi sila nagsalita, hindi sila nagpakilala, pero malinaw sa hangin ang intensyon. Kukunin nila ang punong ginto. "Selena," sabi ng unang lalaki. "Tabi ka." "Sa'yo hindi halata na babae ka rin pala," sabi ng isa pang papalapit. Busog ang tono sa kahambugan, "Maganda ang puno mo, at ngayong gabi, amin na." Lumapit si Diego at hinarang sila. "Lumayas kayo, protektado ito ng barangay, may bantay na paparating." Tumawa ang pangatlong lalaki. "Bantay? Malayo pa sila, mas mabilis kami." Habang nagsasalita sila, napansin ni Selena ang kakaibang bagay sa bawat pagsulong ng mga lalaki, lalo silang tumitingin diretso sa mga bunga. Hindi nila tinitingnan si Selena, hindi si Diego. Puro puno. Lumakas ang bulong ni Luna sa kanyang isip. Ang kasakiman ay bulag. Hindi nito nakikita ang may-ari, tanging ang kayamanan. Humigpit ang hawak niya sa lampara. "Selena," sabi ni Diego. "Lumayo ka." "No," tugon niya, "hindi na ako tatakbo." Isang lalaki ang sumugod kay Diego, nagbabantang itulak siya. Ngunit mabilis na nasalag iyon ni Diego, na para bang sanay sa ganitong laban. Pumalag siya, tinabig ang lalaki, at muntik na itong tumilapon sa lupa. Ngunit ang 2 pang lalaki ay hindi kay Diego pumatunganga, kundi kay Selena. Tinangka siyang hilahin palayo. Tinangka nilang akitin siya na lumayo sa puno. Nagtulakan, sigawan, hablot, liwanag ng lampara. "Bitawan niyo siya," sigaw ni Diego. Pero huli na. Ang isa sa mga lalaki ay nasa tabi na ng puno. Hawak ang itak at handa ng tarakin ng pangunahing sanga. "Huwag!" sigaw ni Selena. Mabilis siyang kumilos, halos hindi niya inisip kung paano. Hinawakan niya ang sanga ng puno at sa mismong sandaling iyon, parang sumabog ang liwanag mula sa puno. Hindi mainit, hindi masakit, kundi nakakasilaw at nakabibingi. Napatigil ang mga lalaki, nabitawan nila ang itak. Napaatras sila, parang tinulak ng hangin na hindi nakikita. Ang lupa ay biglang umalon. Ang mga dahon ng puno ay kumislap, at may mahinang ugong na parang boses. "Huwag mong sasaktan ng tagapag-ingat." Nanginig ang lupa, at ang 3 lalaki ay sabay-sabay na natumba. Hindi makagalaw dahil sa bigat ng presensyang bumalot sa paligid. Si Selena ay nakatayo sa gitna ng liwanag.
Hindi niya alam kung paano, pero naramdaman niya ang lakas ng mutya na dumadaloy sa katawan niya. Parang proteksyon. Napatitig si Diego sa kanya, hindi dahil natakot siya, kundi dahil humanga siya. Lumilitaw ang mga ilaw ng flashlight sa kalsadaang mga tanod ng barangay. Tumatakbo papunta sa bakuran. "Hoy, sino yan?" Sigaw ng isang tanod. "Kapitan, dito sila!" Sigaw ng isa pa. Nadatnan nilang lahat ang tatlong lalaking nakalugmok, hindi makagalaw, nawalan ng lakas. Kinuha ng mga tanod ang mga itak. Sinubukang igalaw ang mga lalaki, ngunit tila wala silang lakas. Si Kapitan Lando ay humahangos, tumatakbo. Pagdating niya ay nagulat siya sa nakita. "Anong nangyari dito?" Sinubukan nilang sirain ang puno, paliwanag ni Diego. Pero tumigil sila. Parang naitulak sila ng hangin. "Hindi hangin," bulong ni Selena, halos hindi naririnig. "Mutya." Dinala ng barangay ang tatlong lalaki na agad ding umamin. Sila raw ay binayaran at ang nag-utos ay si Turo at ang mga lalaking sina Marcos at Gardo. Nagkatinginan sina Selena at Kapitan Lando. Ang digmaan ay lumalalim. "Selena," sabi ng kapitan, "hindi na ito basta gulo, may kaso na ito at hindi ka namin pababayaan." Ngunit bago pa man makasagot si Selena, may naramdaman siyang kakaiba. Sa gilid ng puno may isa pang bagong usbong. Maliliit pa, ngunit mas maliwanag at mas buhay kaysa sa nauna. Parang gantimpala o babala. Nang mauwi si Selena sa bahay, naupo siya bago ang bintana. Hindi pa man sumisikat ang araw, may malamig na hangin na nagdala ng mahinang tinig. Si Luna, hindi nagpapakita. Ngunit naroroon. "Selena, binasbasan ka ng mutya upang tumindig." Ngunit ang huling pagsubok, darating pa lamang. Napakapit si Selena sa dibdib. Ihahanda mo ang puso mo. Dahil ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang mga tauhan, kundi ang taong minsan mong minahal. At naglaho ang boses. Si Turo, bulong niya. Sila pa ang susunod. Sa dilim ng umaga, tumingin siya sa punong ginto ang biyaya ng Diyos, ng kalikasan at ng tadhana. "Hindi ako bibitaw," wika niya. "Hindi ako matatakot. Haharapin ko ang huling pagsubok." At kumislap ang mutya, parang sumasang-ayon dahil ang Kabanata 10 ay hindi lamang pagtatapos, kundi pag-angat ng bagong buhay ni Selena. Madaling araw pa lamang, ngunit nakatayo na si Selena sa tabi ng punong ginto. Tahimik ang paligid, ngunit hindi mapayapa. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang bagyong hindi pa dumarating. Sa kabila ng lamig ng umaga, mainit ang dibdib ni Selena, halong kaba, galit, at matinding determination. Nasa likod niya si Diego, tahimik ngunit handa. Ang mga tanod ay nagpapaikot-ikot sa buong barangay, nagbabantay, at ang mga kapitbahay ay nakasilip mula sa kanilang bahay, nag-aalala. Pero alam ni Selena na kahit gaano karaming tao ang naroon, ang huling pagsubok ay kanya, at kanya lamang, at parang tinutunaw ang maagang katahimikan. Biglang may sumisipol sa hangin, isang aninong papalapit. Isang liwanag mula sa dulo ng kalsada, si Turo. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya sina Marcos at Gardo. Parehong halatang hindi natutuwa sa nangyari kagabi. May mga pasa ang dalawa, may galos, at ang mga ngiti nila ay hindi ngiti, kundi panggigigil. "Selena!" Malakas na sigaw ni Turo habang papalapit. "Oras na para ibigay mo ang dapat ay sa akin. Pag-aari kong lahat ng nasa bahay mo. Kahit anong sabihin ng barangay." Hindi gumalaw si Selena. Hindi siya umatras. Pero ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Diego. Umagit na. "Kapitan Lando ay nagdesisyon na. Umalis ka na bago ka pa makasuhan." Tumawa si Turo. Malakas, mapanlait. "Kaso, sino ang kakasuhan niyo? Ako? Ako ang asawa." Itinuro niya si Selena. "Buhay niya, sa akin yan. Ano ba kayo?" Hinawakan ni Selena ang dibdib. Pinipigilan ang sakit ng mga salitang iyon.
Turo, sabi niya, mahina ngunit may lakas. Matagal na kitang hindi asawa, umalis ka na noon, iniwan mo ako. At hindi mo pwedeng angkinin ang hindi mo pinaghirapan. Nawala ang ngiti ni Turo. Napuno iyon ng galit. Ah, ganon, sabi niya, naglalakad papunta sa puno. Kung hindi mo ibibigay sa akin, kukunin ko na lang. Bago pa man makalapit si Turo sa puno, sumugod si Diego at hinarang ito. Nagkasuntukan sila, mabilis, mabigat, mabangis. Ang dalawa namang sina Marcos at Gardo ay pumalibot, parang mga asong gutom na naghihintay ng tamang oras. Selena, tabi! Sigaw ng isa. Hindi tumabi si Selena. Sa halip, lumapit siya sa puno at itinapat ang katawan niya, parang panangga. Hinampas ni Marcos si Diego sa likod para maalis ito sa daan. Nabitawan ni Diego ang balanse at natumba. Naglapit sina Marcos at Gardo kay Selena, may hawak na malaking sako. Handang supilin ang babae at ang bunga. Selena! Sigaw ni Diego habang bumabangon. Tumakbo ka! Ngunit tumayo si Selena ng mas tuwid. Hindi takot ang nasa mukha niya, kundi kapayapaan. Nang makatapak ang isa sa mga lalaki sa anino ng puno, biglang umuga ang lupa. Parang may malakas na tibok, isang pintig ng puso ng kalikasan. Boom! Umilaw ang buong puno. Ginto, puti at banayad na dilaw. Isang liwanag na nakakahilo, nakakapigil, nakakapahinto. Napaatras sina Marcos at Gardo. Napaluhod si Turo. Humawak ang lahat ng naroroon sa lupa dahil sa bigat ng enerhiya. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ni Selena ang isang anyo na unti-unting lumilitaw. Si Luna ang diwata ng mutya. Ngunit ngayong gabi, hindi siya parang usok. Hindi malabo, buong buo. At malinaw, tagapag-ingat wika ni Luna, lumulutang sa gitna ng puno. Ang oras ng hantungan ay dumating. Nanginginig si Turo. Ikaw, anong nilalang ka? Hindi siya sinagot ni Luna. Tumingin siya kay Selena. Ang mutya ay nagbigay sa iyo ng biyaya, ngunit oras na para pumili. Lumakas ang hangin. Umakyat ang mga dahon ng puno. Kumikintab ang lupa. Pwede mong gamitin ang mutya upang parusahan ang mga nais sumira sa iyo. O gamitin ito upang palayain ang sarili mo mula sa galit. Napatigil si Selena. Dalawa lang ang daan. Una, gantihan ang sumira sa kanya. Patawarin at bitawan ang nakaraan at ang mutya ay naghihintay ng sagot. Lumapit si Selena kay Turo kahit nanginginig ang tuhod. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang boses niya ay halos pabulong, ngunit malinaw. Turo! Hindi kita hihigantihan. Hindi ako katulad mo. Namutla si Turo, hindi makagalaw. Pero hindi rin ako magpagpagamit. Hindi rin ako papayag na ang mutya ay mapasama ang buhay ng iba. Huminga siya ng malalim, ang pinakamalalim sa buong buhay niya. Turo, pinalaya na kita. Matagal na. At tumingin siya kay Luna. Ang pipiliin ko ay ang kapayapaan. Nagliwanag ang ngiti ni Luna. Kung ganon, handa ka na. Biglang kumalma ang lupa. Humina ang hangin. At ang punong ginto ay kumislap ng napakatingkad hindi na tila nagtatanggol. Hindi na tila nakikipaglaban, kundi nagpapasalamat. Isa-isang nawala ang takot sa mukha ng lahat. Si Marcos at Gardo ay pinabagsak ng liwanag, nawala ng malay. Si Turo ay napaluhod, umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang naramdaman sa puso. At nang huminahon ang lahat, may kakaibang nangyari. Nagbago ang puno. Ang gintong liwanag nito ay kumalma, naging banayad. Ang mga bunga ay hindi na puro ginto. Ang ilan ay naging normal na pinya, malalambot, mabango, matamis. Ngunit ang tatlong bunga sa gitna ay nanatiling kumikislap hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kapangyarihang espiritual. Lumapit si Luna kay Selena. Ang mutya ngayon ay isa ng puno ng pag-asang tunay, hindi para pag-away ang yaman, kundi para sa mga taong nangangailangan.
Napaluhod si Selena, umiiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kapayapaan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Dumating ang mga tanod at dinala sina Marcos at Gardo sa presinto. Si Turo ay dinala sa barangay para harapin ang kaso. Hindi siya sinaktan ni Selena. Hindi niya kinutya, basta't pinakawalan niya. At simula noon walang sino mang naghangad pa ng punong ginto. Ang buong barangay ay tumulong sa pag-aalaga. Ginawa nilang sagradong taniman ang bakuran ni Selena. Ang mga normal na bunga ay ipinamahagi para sa mga nangailangan. At ang mutya sa gitna ay nanatili hindi para yumaman, kundi para magbigay lakas sa mga tapatang puso. At si Selena, binuksan niya ang bagong pahina ng buhay niya. Hindi na ang babaeng iniwan. Hindi na ang babaeng lumuluha sa gabi, kundi ang babaeng pinili ng mutya at pinili ang kapayapaan. Sa tabi niya ay si Diego, laging handang tumulong. At unti-unting, sa paglipas ng mga araw, ang puso ni Selena ay muling natuto ng pagmamahal. Isang tahimik, malinis at matatag na pag-ibig, hindi parang bagyo, kundi parang araw na dahan-dahang sumisikat. At sa gitna ng kanilang bakuran, ang punong ginto ay nakatayo buhay, banal at payapa, katulad ni Selena. Wakas!